House Justice Committee. Idineklarang sufficient informed din ang pangalawang impeachment complaint laban sa Pangulo. Ang buong detalye ng balitang yan, ihatid sa atin live mula sa Kongreso ni Alegria Galimba. Alegria? Pinimulan na ng House Committee on Justice ang pagdinig laban sa mga inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pawang idineklara na sufficient informed ang dalawang reklamo, ito ay matapos makakuha ng 46 na pabor, isang hindi at isang abstain na boto para sa impeachment complaint na inihain ni Atty. Andre De Cruz na inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisaya. With 46 votes in favor, 1 vote against, and 1 abstain, the Chair declares the De Jesus complaint as sufficient in form. Alegria? Yes, Judea, nakakuha naman ng botong 35-9-1 ang reklamong inihain ng ilang pribadong individual na inendorso ng Makabayan Bloc. Matapos na ideklarang sufficient inform ang ikalawang reklamo, nag-walk out si Manila Representative Benny Abante. Git niya, malinaw umanong may insufficiency inform sa reklamo laban sa Pangulo. With 35 in favor, 9 against, and 1 abstain, the Chair declares the Masa et al. Complaint sufficient in form. Madam Chair, The Honorable Abante. it is very clear that there is insufficiency in form. Very clear po yan. And I'm so glad for the rest of those, my colleagues, that supported my objection. And therefore, realizing that this is actually an exercise in futility and a waste of the people's money, I therefore would like to walk out of this hearing right now. The manifestation is noted. Alegria? Yes, Judea. Itong para sa ating mga mamamayang Pilipino, ipaintindi lang natin, no? Ano-ano tong mga criteria na ginamit, pinagbasihan ng committee sa pagdedeklara ng sufficient informed? Dalawa kasing impeachment complaint to eh. Sabi kanina ng House Committee on Justice, dapat ang reklamo ay unang-una pirmado ng complainant. Kung beripikado ba ito, base dun sa personal knowledge ng nagreklamo at base na rin sa mga authentic documents or records, ganyan. Tapos maging kung suportado ba ito kahit ng isang miyembro ng isang mababang kapulungan. What happens next, Aleg? Ano na yung mga susunod na hakbang sa proseso ng impeachment? So kanina nga natukoy na sufficient inform itong dalawang reklamo. Kaya bukas ipagpapatuloy nila yung pagdinig para tukuyin naman itong sufficiency in substance o kung ano ba yung mga grounds nitong reklamo mo. Tapos noon, kapag natukoy na nga na sufficiency in substance itong reklamo, magpapadala naman sila yung House Committee on Justice ng notice to answer dun sa panig naman ng respondents ng kaso. Maraming salamat sa iyo, Alegria Galimba, live mula sa mababang kapulungan ng Kongreso.